Ate Delphine, good evening. Hello, magandang gabi po sa ating lahat. At sa lahat ng mga CFD, kay Padre po, at sa lahat ng mga nanonood sa gabing ito, at sa lahat ng mga CFD, magandang gabi po at maraming salamat po sa aking natutunan dito. Ang una ko pong ibahagi, nung umuwi po ako sa amin, siyempre po, ang pamilya ko po ay SDA. Nagro-rosary po ako araw-araw, 2 beses po sa isang araw, umaga at saka gabi. Then ginamit ko nga pala, Bro Jando, yung yung debate mo doon sa SDA. Ang topic noon is True Church. Tapos nakikinig sila. Pag sila yung makinig, panalo daw sila. Ako nakangiti lang ako sa isang tabi. Doon kami nagkaroon ng argue doon sa tawag nitong yung sa Peter Bato. Yung sa bato na, kasi nga daw si Kristo yun. So, hinayaan ko lang. Sa totoo lang po, ang dami kong nagamit dito sa punto per punto para ikalat po yung mga natutunan or mga kulang sa kaalaman na i-share ko po yon. Malaki po yung speaker ko, kaya papasalamat ako sa Diyos kahit nasa bahay lang ako. Alam ko na naabot sila. Isang beses po na nangyari, nung mayroon pa akong pamangkin na 6 months old, na diagnose ng doktor na pneumonia siya. Pagkagaling nila sa ospital, dapat yon i-confine yon, pero dahil nga siguro sa walang pera o kahirapan, bumalik. Nung makita ko yung bata, okay pa nung dumaan. Maya-maya sumigaw yung parang auntie. Bali pinsan ko yon. Sumigaw yung isa kong pinsan, tulong. Di lahat kami nagsipuntahan. Yung alam po yung bata, inubo siya, kumbaga nag-trigger yung ubo niya kasi nga pneumonia, delikado po talaga yun. Talagang nung makita ko yung bata, maitim na. At saka yung mata niya, nakapikit na po. Nangitim na yung bata. Sa totoo lang, ang unang tingin ko, dahil isa rin po akong midwife, nung makita ko, sa isip ko, patay na talaga ito kasi nangitim tapos pumikit na. So, ang ginawa nung umiyak na yung nanay, nataranta na, tinawag yung tatay, tataranta na silang lahat, sa isang tabi nag-iiyakan na, may naghahanap na sasakyan kasi itakbo nila sa ospital. Yung ospital, 1.5 hours bago mo pa siya marating, yung ospital na yon. Kahit ako, dahil pamangkin ko yon, parang napunit yung puso ko nung makita ko kasi alam mo yung bata, nanlambot na maitim na yung mukha. Tapos yung mata niya kasi nakapikit na, ginawa naman nung nakahawak, ibinuka, kumbaga sa Bisaya, gitukuran na lang ba yun. Ibinuka, pilit yung mata, wala na, pumikit na talaga yung bata, nag-iyakan na sila. So ang ginawa ko, kinuha ko. Inalisan ko muna siya ng damit kasi patong-patong yung damit Tapos nirab ko yung likod, hinanap ko yung tatay. Tapos wala yung tatay kasi nga naghahanap ng sasakyan. So tinawag ko po yung pinsan kong babae. Sabi ko, halika, ikaw na lang yung mag-cross nito sa noon ng anak mo. Ginamit ko po yung holy oil. Tapos sabi ko kasi hindi siya marunong. Tapos sabi ko, susundan mo. Tapos sabi ko, sana yung kapangyarihan ni God, sa kapangyarihan ng dasal ng buong simbahan, sana po, sabi ko din ginawa. Kung ano yung sinasabi ko, ginagaya niya, pinos niya yon sa noon ng bata. Tapos nagdasal din kami. Alam niyo po ba, parang di rin ako makapaniwala kasi alam niyo po, bumalik yung kumbaga parang nabuhay yung bata, bumuka yung mata niya, umiyak. Tapos yung dati itim siya, bumalik yung kulay niya na kulay pink. Kaya talagang
kahit ako, naiiyak ako nung makita ko yon. Sabi ko, grabe, sa tingin ko talaga, patay na yung bata. Kaya sabi ko, ngayon na okay yung bata, sabi ko, wag nyo tong ibalik nyo sa ospital kasi kailangan po talaga ito ng oxygen. Tapos, yun nga po, nung bumalik nga sa ospital, agad-agad nilagyan ng oxygen. 1 week sila bago nakalabas. Kaya sabi ko, napaka-powerful ng holy oil talaga. Yung prayer ng simbahan, yung blessing ni Padre, yun po yung nangyari po doon. Kaya medyo yung nangyari na yan dahil marami nakakita, kumalat ngayon. Tapos sabi ko nga, alam nyo po, ang bawat ama, napakahalaga ng bawat ama ang mangunguna sa pagdadasal ng Santo Rosario. Kasi doon bro, ang paligid ko, Seventh-day Adventist, born again, at mismo yung tinitirikan kong bahay din kasi nagpapagawa ako ng bahay ngayon. Pag may-ari yung dati ng born again. Ang kaso yung tunay na may-ari, ibininta sa akin. Tapos mayroon namang Katoliko doon na kamag-anak ko, lagi silang, kumbaga, kunti lang yung araw na hindi sila nagiinuman. So dahil hindi ko sila mapilit na magdarasal kasama ako kasi nagpasalamat po talaga ako Gamit ko yung speaker ko, nagdadasal kami na malakas kasi nga siyempre may microphone. Yung mga bata, niyayaya ko, sabi ko itong matatandang to, matitigas ang ulo, baka dito sa mga bata. Alam nyo po, nagdadasal kami kasama yung mga bata. Minsan nga na-share ko doon sa grupo namin. So umpisa, konti lang kami hanggat sa dumadami po kami. Natutuwa din po ako kasi yung mga bata masigasig po sa pagdarasal at minsan nagka-open sila sa akin na kumakapit din sila sa mahal na Diyos kasi problema din po pala sila sa mga magulang nila. Naapektuhan din ako. Kasi kung naglalasing, wala nang halos maluto, nag-iinom, maliban doon, nagsusugal, nag-o-open sila. Kahit 5 taon, pataas, kinukuha ko po yun, pinagpaalam ko sa magulang, pumayag naman sila. Tapos, alam niyo po ba, may epekto po talaga yung pagdarasal ng Santo Rosario. Kasi sa bawat kanto, halimbawa, sa isa kong kamag-anak, nagiinuman, maya-maya doon naman sa kabila. Hanggat yung 4 na bahay na yan, nagsama-sama na, nagiinuman. Pero nung nandun ako, naglalak sila ng kwarto, doon sila nagiinuman sa loob. Kasi ang sabi, huwag tayong mag-inuman sa labas. Nandyan si Marites kasama ang mga bata. Nagro-rosaryo, nakakahiya naman. Alam ko po na unti-unti natatablan po sila. Kaya nasasabi ko, syempre po, parang sa isip ko, nakaramdam na sila ng guilty. Kasi yung mga anak nila, nandun kasama ko sa pagdarasal. Tapos yun namang iba, hindi ko naman nila lahat. Kasi yung bahay ko na paligiran nila. Sila naman, nagiinuman, pero nagtatago po. Kaya sabi ko, iba talaga pala yung kapangyarihan ng pagdarasal at nagpapasalamat din po ako sa Diyos na kahit may mga retaliation sa akin, alam ko po na meron ako retaliation. Dati natatakot ako pero ngayon masaya ako, nakangiti ako, pinagpapasalamat ko pa yon lahat ng retaliation na dumating sa akin kasi sabi ko at least hindi na kami magkaibigan. Galit na sila sa akin dahil ditong ginagawa ko. Nagkasakit po ako doon. Minsan yung unang turo ko po kasi konti-konti kung ano yung natutunan ko dito mga 30 minutes, nagtuturo din po ako sa mga bata. Halimbawa na lang po, ano po ba ang purpose ng ating buhay dito sa mundo? Yun, simple lang, yung dapat kilala natin si God, mahalin natin si God, paglingkuran natin si God. Itinuturo ko po yan sa mga bata. Nung unang gabi pa lang noon, nung matulog po ako, pinasukan po talaga ako ng yung langgam sa tenga. Napakasakit po talaga. Maliban doon, 2 beses na yun nangyari. Kasi nung nagpatayo din po ako ng bahay after na mag-deliverance ako, pinasukan din yung tenga ko. Amimitas yung langgam. Yung pumasok naman sa akin nung unang turo ko pa lang sa mga bata. Maliit na langgam na, napakasakit pa. Humabot talaga hanggang utak ko. Mabuti na lang, meron akong holy oil. Pinatak ko po. Nawala po yon.
Hindi ko alam kung saan na napunta, pero nawala po yun. Wala naman kasi ako makita. Ang masasabi ko lang, sa 5 taon na po kasi ako dito at 5 taon na po ako nag-rosary. Sa pagkatagalan po, dahan-dahan nararamdaman ko po talaga yung presensya po talaga ni God. One time po pala, mga kapatid, nung nagdarasal kami, kasama sa mga bata, marami na kami noon, tsaka may nakukuha na rin akong matanda, minsan 6 sila, minsan 4. Tapos sabi nga sa akin ng mga kapitbahay doon, yan ba si Marites, natutulog pa ba yan? Sagot ko naman, siyempre natutulog pa ako. Bakit parang walang tigil naman yan sa pagdarasal. Kasi po, hindi po ako nanood na ng mga television, mga salida, kung ano-ano yan. Hindi po. Pag may time ako, at saka malakas ang ulan, siyempre yung mga tao nasa loob ng bahay, walang trabaho, ginagawa ko po, nagdadasal po ako. Lahat ng natutunan kong dasal sa IM, nobena sa mga patay, conversion, dinadasal ko po yan. Kahit lang mag-isa lang ako, yung mga anak ko, pag nagdadasal ako, umaalis yan kasi naiingayan sa akin. Pero hinahayaan ko lang po. Minsan nababatikos ako sa sarili kong mga anak. Ang sabi sa akin, mama, marami ka ng followers. Magtayo ka na ng sarili mong simbahan. Magtayo ka na ng sarili mong sekta. Kasi ang dami mo ng taga-sunod kasi may mga bata pumupunta sa bahay talaga kahit maulan. Kaya sobra ko pong na-appreciate. Minsan nasasaktan ako sa sinasabi ng anak ko kasi na-insulto po ako kasi anak ko sila eh. Sagot ko, kayo dapat ang kasama ko. Hindi sila. Pero dahil ayaw niyong maniwala, nagtawag ako sa gustong makinig at gustong sumali sa dasal at gustong matuto dahil dapat kayo ang pamilya ko, ang kasama ko. Kasi minsan, sabi ko, masakit man kasi sarili kong anak. Parang hindi nga ako pinaniwalaan, pero in-offer ko na lang po kay God. Pinagpasalamat ko na lang kasi naramdaman ko yung sarili kong pamilya. Hindi lang kasi po yan ang sinabi sa akin. Huwag ko na lang pong palaliman. Minsan, yung mga ama ng tahanan, mga magulang nila, sinusundo yung mga bata. Ano bang ginagawa nyo? Sobra naman yung dasal na yan, 1 oras. Wala nang matrabaho. Nasabi ko naman sa mga bata, bago kayo magpunta dito, agahan yung gawin yung mga trabaho nyo para hindi magalit yung mga magulang. Tapos nag-okay na po yun. Ito namang uncle ko, pagkagaling sa bukid, nakita niya marami na yung mga bata. Siguro umabot na po kami ng 30 mahigit na mga bata na kasama ko po. At may 5 ako doon na maasahan ko na. Nagpapasalamat din po pala ako bago ko makalimutan kay Sis Caroline, yung head po namin. Kasi may dasal kami na Bisaya, Tagalog at saka English po. May Latin pa nga po. At dahil sa lugar na yon, Bisaya, naiko-correct din kasi sila may sarili silang parang wala doon sa guide. Kaya sabi ko, sundan na lang po natin kung ano yung guide, yung natutunan nyo, baka kung saan galing yan. Sabi ko, dito na lang, total may guide naman tayo, pinasahan ko sila. Kasi sabi ko, baka mamaya galing pa yan sa albularyo or kani-kanino. Sabi kasi ni Sis Carol, pwede tayo makontaminate kung kahit pa our father yan or maghimaya ka kung iyan ay galing sa albularyo. Kaya napakalaking bagay po yung natutunan ko na na-share ko rin po at nagpapasalamat po ako sa Diyos ng sobra-sobra. At kung dati takot ako sa retaliation, ngayon pinagpapasalamat ko pa yun sa Diyos kasi kung ano man yung naranasan ko doon na pagbabatikos ng kapamilya ko, ng iba kong kamag-anak, pinagpapasalamat ko yun. Tapos nga pala yung barangay captain namin doon, Baptist pala yun. Sabi ko, naghihintay ako kung mayroong magreklamo sa akin, pero sa awa ng Diyos, wala naman pong nagreklamo kasi tuwing madaling araw, puro sa simbahan yung pinapatugtog ko and then saka ako magdarasal. Sabi nung barangay captain, hindi kami nagagalit. Ikaw nga tagagising sa amin eh. Kasi
kailangan namin maaga kaming gumising para pumunta sa bukid. Kaya yung one time naman na yung speaker ko ba na nasira yung charger, isang linggo yon na wala silang narinig. Sila na yung naghahanap, asan na yung nagdadasal dyan? Tanghali na tuloy tayo magising. Kaya nagpapasalamat ako kung may iba man po na ayaw, mayroon din naman pong iba na naka-appreciate. Yun lang po ang mai-share ko po sa gabing ito. Baka pa po mayroon pang mag-testimony. Yun lang po bro. Maraming salamat. At nagpapasalamat po talaga ako dito sa Punto por Punto. Sa dami-dami ko pong natutunan. At na-share ko din po pati yung mga homily ni Padre. Kasi dalawang pamangkin ko nga pala yung kinasal, magkaiba lang ng buwan. Humingi ako ng permiso sa kanila. Talagang yung homily ni Padre, talagang ano ko yan doon, na-share ko din. Marami din po ang nakikinig, marami din po ang natutong, marami rin po ang nagulat, marami din pong ayaw tanggapin. Kasi syempre po, puro albularyo yung halos nandun eh. Ayun lang po bro, magandang gabi. Maraming salamat po sa atin.